Andito ako ngayon sa Christmas party ng Mohawk College na located sa Toronto, Hamilton, sa Canada. Yes. Bilang appreciation sa kanilang mga agents dito sa Pilipinas. So, bago ko sa inyo ipaliwanag yung bakit ang Itbulaga ng Tape Incorporated ay patuloy na ginagamit yung trademark na Itbulaga, no? Despite the fact that it has already been canceled by an intellectual property office. Nakakain muna ako dito sa Mohawk Christmas Party. Abangan nyo ang aking paliwanag tungkol sa trademark ng Itbulaga at approval ng trademark ni Joey De Leon. So, yun yung mamaya. Interesting. Alright. There is another interesting legal question about the cancellation of the trademark Itbulaga and the approval of the application for Itbulaga trademark under the entertainment classification ng Intellectual Property Office. There are so many questions na lumalabas ngayon that despite the fact noong last Tuesday ay kanselado na ang trademark ng Itbulaga of Tape Incorporated doon sa Channel 7, pero patuloy pa rin ginagamit ito ng Tape Incorporated at kahapon nga inaprubahan ang application ni Joey De Leon for the trademark Itbulaga under the entertainment and television classification. Ang tanong ng mga nakakarami, bakit patuloy na ginagamit ng Tape Incorporated ang trademark na Itbulaga? Nagkaroon na ng desisyon ang Intellectual Property Office. Ano ang makakapigil sa Tape Incorporated upang tumigil sila sa paggamit ng trademark na Itbulaga? Ang kasagutan po dito ay injunction. Kung matatandaan po natin, noong mga nakalipas na buwan ay nagsampa na po ng reklamong injunction sa Regional Trial Court ng Marikina ang mga abogado ni Tito, Vic at Joey. Ito pong injunction ay isa pong extraordinary remedy under Rule 58 of the Rules of Court of the Philippines, na kung saan ito ay pwedeng ilabas o magbigay ng order ang isang korte upang patigilin ang isang tao, isang ahensya o ibang entity na pigilan sila in the performance of a specific act, or pwede din namang to mandate them to perform a particular act. So dalawang klase yung injunction, isang mandatory at isang prohibitory injunction. But in the case of Tito, Vic and Joey at ng Tape Incorporated, ang klase ng injunction na kanilang gustong makuha ay yung prohibitory injunction sa ilalim ng Rule 58 of the Rules of Court of the Philippines. Kapag itong injunction na to ay inilabas ng Regional Trial Court, doon matatapos ang paggamit ng mga alashos or kaya ng Tape Incorporated sa patuloy nilang paggamit ng Itbulaga trademark, sapagkat sa ngayon ay ang nagpapalakas ng kanilang posisyon upang patuloy na gamitin ang trademark na Itbulaga ay ang legal na proseso na kung saan binibigyan ng pagkakataon ang partido or yung losing party na magsampa ng apela sa Director General ng Intellectual Property Office, at kung sakasakaling matalo ay pumunta sa mas mataas na ahensya or judicial body, yung Court of Appeals, hanggang ito ay makarating sa ating mataas na hukuman doon sa Supreme Court. So ito po ang dapat na mangyari upang matigil ang paggamit ng trademark na Itbulaga ng Tape Incorporated doon sa Channel 7. So kapag lumabas to, siguro mga ilang linggo at mga ilang buwan na lamang ang iniintay Tito, Vic and Joey. Pag lumabas ang injunction, doon titigil sa paggamit ang Tape Incorporated sa trademark na Itbulaga. So sana naliwanagan kayo dito sa aking pagpapaliwanag ng injunction. Kung kayo po ay may mga katanungan na legal, pwede ko pong sagutin yan
wala kayong dapat gawin kundi gumawa lamang ng komentaryo sa ilalim dito sa ilalim ng aking episode na to upang ito ay ating sagutin at ipaliwanag sa inyo ang mga legal na procedure pagdating sa mga sitwasyon na ganito na kinabibilangan ng Tape Incorporated at ni Tito Vic and Joey. So hanggang dito na lamang ito po muli ang inyong lingkod si Attorney Rene Bueno at sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at mag-like dito sa aking YouTube channel na Bueno Law and Beyond. Marami pong salamat.